Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lives Promotion. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay na kaluluwa ni Ganitong Santa Maria, ay ating po binabahagi sa inyo ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay palayain ang kababaihan sa inequality, karahasan, at magtulungan ng mga babae at lalaki sa pagmamabuting balita. Ang lahat, di ba? Ay magtulungan para sa pagnibayo ng mabuting balita. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo itong mensahe ito ng ating banal na Panginoon Diyos mula din sa bagong dipan ng mabuting balita ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito sa kay Apostol San Pedro, Ulo Pedro, Kabanata 3, talatang 1, ito po ang mensahe. At kayong mga babae, pasakop kayo sa asawa, at kung hindi pa nangikayat sa salita ng Diyos ang sino man sa kanila, mahikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Kaya naman mga lalaki, pakitunguhan ninyong mabuti yung asawa, sapagkat sila'y mahina at tulad ninyo may karapatan din sila sa buhay na walang hanggang kaloob sa inyo ng Diyos. At kung magiging sagabal sa inyong panalangin. Papatuloy po natin sa mga taga-Kolosas Kabanata talatang 9, ito po ang mensahe. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat yan ang kalooban ng Diyos. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagmalagdan. Papatuloy po natin sa mga taga-Galatia Kabanata 5, talatang 2, ito po ang mensahe. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin at sa nagtutupad ninyo ang utos ni Kristo. Pagpatuloy po natin sa 1 Korinto, Kabanata 14, talatang 1. Ito po ang mensahe. Ang pag-ibig kung gayon ang inyong pakamitiin, nasayin ninyo ang mga kaloob ng spiritual, lalong-lalo na ang makapagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagpatuloy po natin sa 1, Kabanata 15, talatang 13. Ito po ang mensahe. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Tuloy po natin. Kay Apostol Marcos, Kabanata 9, talatang 50, ito ang mensahe. Ito po ang mensahe. Mabuti ang asin, ngunit ng lasa, paano ito mapapaalat muli? Taglay ninyo ang katangian ng asin at sabihin maging mapayapa ang inyong pagsasamahan. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Ating po pasalamatan ng ating banal na Panginoon. Ngayon ay paliliwanag ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula sa tema na talakayin ang kababaihan sa inequality, karahasan at magtulungan ang mga lalaki sa pag-ibayo ng mabuting balita. Nais po ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na ating palayain itong ating mga kababaihan dito sa inequality at karahasan na kanilang nararanasan saan man sulok ng mundo. Yan, mga dito sa Pilipinas. At yung mga lalaki, mga babae, tayo ay magkaisa na paunlarin ang salita ng Diyos o yung kanyang mabuting balita. So nais niya na yung mula doon sa pamilya, yung mag-asawa, yung mga babae, kayo ay pasakop kayo sa inyong mga asawa. So maging mabuti yung kalooban, kayo ay mabuting tagasunod ng mabuting balita. Sa gayon, yung inyong mga asawa ay mahihikayat ninyo para sumunod sa mabuting balita. O ito ay inyong kaya sa magandang pag-ugali at pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos. Ngayon, yung mga lalaki naman ay huwag niyo inyong pakitungan ng mabuti ang inyong asawa sapagkat sila ay mahina, unawain niyo sila at huwag niyo silang pagmamalupitan. Mahalin niyo ang inyong mga asawa, yan ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos. Yung mga lalaki, yung mga asawa niyo, mamahalin niyo yan. Yan ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos. Patungan niyo sila ng mabuti, unawain niyo dahil mahina yung mga babae at sila ay huwag niyong samantalahin yung kanilang kahinaan at sila ay huwag niyong pagmalipitan. So, mahalin yung mga babae. So, ganyan dapat yung pakitunguhan ng mag-asawa at
mula doon sa pamilya. Gayon din doon sa inyong mga anak ng mga babae at doon sa ating mga kapwa-tao ng mga babae. Tayo ay sa bawat isa, tayo ay mayroong pagmamalasakit at pagmamahal sa isa't isa. So mga lalaki, huwag tayong abuso sa mga babae. Mahalin natin sila, yung mga kababaihan. So hindi natin sila dapat labagin yung kanilang mga karapatan. So sa panahon ngayon, yung balangkas ng karapatan nila bilang mabuti, huwag natin labagin yun. At ayon sa ating banal na Panginoon Diyos, ay ang mga kababaihan ay ating mahalin. O mag-ibigan tayo bilang magkakapwa-tao. So doon sa mag-asawa, mula doon, pati doon sa mga kapwa natin, kung mahal natin ang Diyos, ibigin din natin yung ating kapwa. Particular yung mga kababaihan, bilang kapwa lalaki, hindi particular yung mga kababaihan, ating mahalin sila at huwag natin pagmalupitan at huwag natin silang abusuhin. So yun ang ating dapat na pagkitungo sa mga babae. So yung inequality ay mawawala, sila yung makawawala doon sa inequality, makawawala sila doon sa karahasan kung tayo ay magpapairal ng mabuting balita. Mula sa particular, magmalasakit tayo sa babae. So yung pagmamahalan ng bawat isa, kung iiral yun, hindi ka magmamanap sa mga babae. Kung ikaw ay may asawa, hindi mo pagmamalupitan yung asawa mo. Kung ikaw, yung kapwa mo tao ng mga kababaihan, hindi mo pagmamayalo na yung mga anak mo, diba? So hindi ka abuso na sila ay pagmalupitan, saktan, etc. At makiat klase ng mga pang-abuso. At hindi po na marami yung pang-abuso, karahasan, at lalong-lalo na yung mga exploitation, mga iba't ibang mga bagay. So may iwasan yan kung tayo ay mamahalin natin yung mga kababaihan bilang isang ating mga. Kaya yung mga babae at lalaki ay kinakailangan magtulungan kayo sa inyong pamilya para kayo ay muhay na maayos at gayon din sa ating mga kapwa-tao. Tayo ay magtulungan sa ating pamumuhay, yung mga babae at lalaki. Lalong-lalo na dun sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Sapagkat yan ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos na ating bitiin ang pagpapalaganap ng mabuting balita o ang salita ng Diyos ay ating maihayag. So yun, lalong-lalo na mula dun sa pamilya, aside from doon sa mga kapitbahay mo na babae o kaibigan mo, kayong mga mag-asawa ang higit na mayroong relasyon na makapagpapalago ng salita ng Diyos. Yan. Kaya yung kung lalaki o babae, kaya atin yung asawa nyo, pagtulungan nyo makapagpahayag ng salita ng Diyos o makapag-impart nito sa iba't ibang pamamaraan kung paano kayo palago ng salita ng Diyos. Yan, aside from that, doon sa inyong kapwa-tao. Yan. Kaya atin yung mag-asawa, yung mga kapitbahay nyo, kaibigan, yung mga ganun mga bagay. At iba't ibang mga bagay kung paano kayo nakipag-relate sa komunidad para magpalaganap ng mabuting balita. So yan, dapat mga ganun mga bagay. Yan ba, dito sa internet, yan, makatutulong kayo mag-asawa, makapagbahagi sa internet o iba't ibang parts para kayo magtulungan upang makapagpahayag ng salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan. Kaya sundin natin yung utos ng ating banal na Panginoon sa Kristo, tayo ay mag-ibigan. So yan. At ang higit sa lahat yung mga lalaki, hindi kinakailangan yung mga kababaihan, minamahal natin sila at sila ay hindi natin pinagmamalupit. At higit sa lahat, kaya natin ibigay yung sarili natin para sa ating minamahal ng mga kababaihan. Mga ganon. Kung kaya mo sa lagi ng mga palako sa kababaihan, o mga sibat, mga tipong ganun mga pangmakata. Pero ganun talaga ang katotohanan na pinakita ng ating Panginoon sa Kristo na kaya mong salagin na para sa mga kababaihan. Ganun, kaya mong ibigay ng sarili sa mga ganun. Yan, pangunahin sa ating sa mga kababaihan o kapwa-tao natin na tayo ay may malasakit para ibigay natin yung ating sarili para sa ikabubuti at ikaliligtas ng ating kapwa. Lalong-lalo na siyempre kay kaya mo ibigay yung sarili mo doon sa asawa bilang asawa mo, mahal mo bilang kapwa mo at nais ng ating banal na Panginoon. Hindi mo lang siya kapwa-tao ang asawa mo, siya ay asawa mo na kay so kaya mo ibigay siya sa kanya. Kaya lang, at hindi mo siya pagmamalupitan na nangyayari ngayon na karasan yung mga babae pinapatay, yung mga babae syota pa lang, gano'n na. Iba't ibang mga relasyon. Ang daming balita na mga ganyan. So, mayroong latest pa nga ngayon, nawawala, di ba? Kaya napakarahas na yung mga babae ay
at papatulan ng mga lalaki. Kaya kung tayo ay yung mga lalaki, at kagaya ating pakikirap natin sa mga lahat sa lipunan, kapwa natin lalaki. So kung tayo ay sumusunod sa mabuting balita na pagtitimpihan natin yung mga tarantado sa labas sa komunidad o sa kung saan man lugar, lalong-lalo yung asawa mo kahit mo meron. So ngayon, mapagtitimpihan mo siya at siya ay mamahalin mo, unawain mo. At patuloy mo siyang mahikayat para doon sa pagpapalaga at pagpapalago ng mabuting balita. Ngayon, at kung siya ay nagkakamali, ay unawain mo siya para maging mahusay yung inyong pagsasama. Parang ang asin na sinasabi, hindi dapat iyon tatabang. Kasi pag tumabang, wala na. Yung tinatawag na doon, maghihiwalay na kayo, yung separation na, yung mga pinapasambatas ngayon, mayroon ng mga mga separation. So yun ay para hindi man tong sa kawalan ng yung samahang parang asin na kayo ay may mahusay na kasama, mapayapa, mahusay, ay kailangan palaging ganun yung inyong samahan. Parang kayo palaging malapot, mga ganung tipo. So kaya ang iwasan niyo na kayo ay magkaroon ng problema at unawain niyo yung isang isa mula sa gabay ng mabuting balita. Ngayon yung babae, at bawat isa, huwag kayong pagmulan ng pagkakasala ng bawat isa para upang maiwasan yung lalaki mabawa ng hindi mabuti. Yung babae, iwasan niya na kayo pagmulan ng pagkakasala ng lalaki na kaya mo mauwi doon sa karahasan. Pag minsan kasi ganun na nangyayari, aside from yung lalaki talaga, ay barumbado. Talagang pag nalasing, ayun, inugulpi yung asawa hanggang sa mapatay na niya. Pati mga anak. So ngayon, yung babae, wag rin kayong pagmulan ng mga pagkakasala, lalo na kung nalalasing yung asawa mo, lasinggero, mga ganun. Wag kang pagmulan ng pagkakasala kasi kung pagmumula ka ng pagkakasala, gumawa ka ng mabigat na pagkakasala sa asawa mo, kagaya nung sinasabing adultery, may problema. So maaaring yun ay hindi magandang bagay yun para yung asawa mo magawa ng hindi magandang, pwede yung gulpin ng todo-todo nun. O ano pang magagawa niya mas mabigat sa iyo dahil nga sa pagkakasala mo. Kaya iwasan yung pagkakasala. Siyempre yun naman mga lalaki, kung nasala na ganun, pilitin nyo na maunawa siya or patawad or kayo ay muling ma-restore nyo yung relationship kung nagkaroon ng mabigat na pagkakamali o anumang uri ng pagkakamali ng asawa. Kaya maiwasan yung mga sobrang sigalutan para hindi mauwi dun sa karahasan ng bawat isa. So yun. At maliban dyan dun sa ganong klase na nagmumula sa mga problema, yung pangkalahatan, syempre yung malimbaw, marami ang problema sa lipunan, yung mga sindikato, human trafficking, yung mga ganun, mga babayan, biktima, prostitution, mga forced labor. So, pagka hindi ka natrabaho kung gagawa ka ng di mabuti. Saan? Diba? Prostitution, kapag hindi ka sumunod sa pag-prostitute, gugulpihin ka, gagawa ka ng di mabuti. So, yun. Kaya, taas na uwi, papatayin ka, mga ganon. Kaya napakalupit nung nangyayari sa lipunan na nakasabi ng mga bagay. So, tayo ay magmahal sa mga kababayan. So, ngayon ay, sana ay yung tayo ay magkaisa, yung mga babae at lalaki, mula doon sa mag-asawa, at lalo-lalo yung buong pamilya sa pagpapalaganap ng mabuting balita. At kung iiral ito, ay maging mahusay ang ating lipunan. So, mawawala yung mga karahasan na yan. So, sana makisa ang lahat. At kayo maliwanagan ng mabuting balita. So, yun muli, sana ay nakapagbubuhos naman ng Bible Life Promotion sa linggong ito. At kayo ay naikayat sa pagtalima sa mabuting balita at naliwanagan at nagkaroon kayo ng malaking pag-asa sa spiritual. So sana patuloy tayong gabayan ng ating Banal na Santa Maria na kanya pagmilagro kaliwanagan at mga pag-iimala at mga pagpapala sa ating pagbabahagi ng Bible Life at yung bawat isa ay pagpalaan niya. Tayo sa pagtupad natin ng kalooban ng ating Banal na Panginoon Diyos mula Panginoong Jesucristo, tayo ay patuloy gabayan ng Banal na Santa Maria sa pagpapalaganap ng mabuti. At dito sa mensahe ito ng ating Banal na Panginoon Diyos, sana magabayan yung bawat pamilya, mga tatay, nanay, mga kababaihan, kalalakihan, maliwanagan para may iwasan yung mga karahasan, magtulungan sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Sa gayon para yung lahat ay nagagabayan na umiwas sa karahasan at sa kababaya sila dito sa mga
kapigatian na ito na kanilang nararanasan sa pang-araw-araw na pamumuhay sa loob ng pamilya at sa ating komunidad o sa ating lipunan, bawat bansa o buong mundo. So, at doon sa Interfaith Unity, tayo yung magkaisa sa Interfaith Unity at patuloy tayong magalawan ng ating mga reliyon. Makatulong tayo dito sa mga ganitong klase ng mga usapin na ating gabayan ng ating lipunan upang maiwasan ang karahasan sa mga kababaihan. At yung kanilang karahasan ay nare-respeto na marami kung magagabayan, lalo na kung magagabayan sila ang bawat isa ng ating mga pagkakaisa sa ating mga reliyon. At mula sa CBCP and Vatican Church, kayo ay patuloy maliwanagan ni Banal Santa Maria Muklorin. Kasangkatauhan sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoon Kristo at gabay ng Banal Santa Maria. At gayon din ang Bible Life Promotion sa muling kakayanan nito ay patuloy itong mapagbuklod ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoon Kristo at buting balita at gabay ng kaliwanagan ng Banal na Panginoon ng Banal Santa Maria. At yung mga kapamalaan mula bansang Pilipinas ay maliwanagan kayo ng Banal na Santa Maria at makapamahala kayo ng mabuting pamamahala, matuwid, patas na justisya at tugunin niyo yung karapatang tao. Sa ngayon, makapamumuhay ng mapayapa, maunlad, patas ang lahat at tayo ay nagagabayan sa mabuti mula sa Panginoon Diyos at pagkaroon tayo ng makaligtasan dito sa paggabay ng mabuting balita at pagsunod at pagpapatupad ng mabuting pamamahala. Kaya maganda nga po sa inyo lahat.